Dato Salako, Rodilio Waway Linsahay Saway, is an international artist, the father of swirl painting, well-known musician, educator, and current municipal councilor of Lantapan, Bukidnon. He pioneered the art of swirl painting in the community, a modern form of artistic expression that sourced colored swirl from hills and riverbanks. Waway Saway even initiated events showcasing Bukidnon beauty through swirl painting, eyeing Bukidnon as the swirl painting capital of the world. Sila bayang-bang ang tagapon, bulog di kasunin lahari dahin, suhulan budi dalapakan. Sila bayang-bang ang tagapon. Adtuan nato karon ang father of Talaandig swirl painting. Ug isa po ni siya ka ilado nga musician. Ako din si Waway Saway, guys. Good morning. Welcome sa Carl Stories. Salamat, sir. So Carl, nani, yes, sir. ako si murag ako magid ang the father of Talaandig swirl painter. Pero lang ka na kay dili man ko painter nag-music man po ko, play ko mga traditional nga mga musical instruments, tapos naghimo ko kagaling ako nga mga songs, na ko yung mga songs sa Spotify, na ko yung mga songs sa YouTube. So kasagaran jud tawag sa ko sa mga artist diri sa Bukidnon is tatay. So base no tatay na lang yung tawag sa. Okay So di ra pud masakit imong tuhod tawagon kag tatay, sir. Problema na ako Carl kana bitong naigwapa kay nga chicks. Yay. Tapos tawagon kag tatay. Okay. Siya na guys. Surety ka kung dili mo tatay sa imong gwapa nga chicks. Joke lang. So Carl, kuan ni siya kaning bago na ako nga painting. Kung tanaw nimo, actually it's a soil painting. Pero apila na nako kanang mga gimold nga mga clay. Kaya ang clay is soil man gyapon. So, makita nimo diri, tanaw gani Now, mga genitals na siya, genitals. Ang akong konsepan is it's my campaign for the responsible use of the genitals. Kaya ba ka Carl, kabalo ka karon bitaw. Daghan kay mga fetus bitaw, mga kanang baong gipanganak nga ilabay lang. Yes, sir. Kay irresponsible man na siya nga paggamit sa genitals mo siya. Titulan is the responsible genitals. Kita ni lalaki, babae. So dapat ang mga tao nga make love dapat responsible sila all the time para dili maka-inhibit sa overpopulation sa kalibutan. Tatay Waway Saway introduced swirl painting to many of his peers and his family members. They use soil, pulverized and mixed with water and glue to paint their daily lives and their aspiration for the environment. So, sa una, wala ko gahimong inani. Soil painting lang. Nagsugod ang pagtudlo na ako og soil painting diri way back 1996 siguro to. 1996. Mga 27 years na, sir, no? Dugay na kayo. Dugay na gid, sir. Unya, ang pagtudlo na ako sa mga clay beads, kaya gahimo na ko mga beads, nga, mga clay, nga ginimo na ko necklace, bracelets, mga anklets, pendants. Mo ginauna na akong itulo diri. So, later, nakahimo ko sa ka-approach sa paghimog art na, katong akong skills sa paghimog mga beads. So, gamit na ako diri karon sa akong style. Na-incorporate na sa inyong painting, sir, ba? Managod siya. Ay, ani no diyan, diyan tadi baloy, dagi baboy.
In early 90s, Waway joined a band, traveled to Manila and Boracay playing world music, which to Waway sounded like the music of his own indigenous community. Waway decided to go home to rediscover his tribe. Then he popularized the Isgali, Iitsa Tamuka Yataki Tumbi, River Cloud, Sinla, Song for the Queen, Bulalakaw, and more. Karon daghan na kay mga artist ni Nader eh. Mas hawd pa siya sa ako eh. Mag-artworks. Pero ikaw magyud ang father of soil painting, sir. Unsa ang naka-inspire sa imo, sir, na magamit og soil sa imong painting? Actually, ang nagtulak yun na maggamit og soil para sa paintings, wala is poverty. Ug ang kalayo na ako sa source sa material. Kung mag-artwork mo ka, mato pa kag syudad, palit ka dito art material, tapos mahal. Liti pa ka. No? Pero kung soil ang imong medium, siyempre, ato lang ka sa palibot, ngita kang different colors of soil. So, na kay pintura. Na kay panggamit para sa imong painting. Kani sa mga soil man eh. Nagay diri kani o soil niya. Kani. Pero lahi nga mga lugar ang gigikanan ani, sir? Lahi nga lugar. Kabanglasan man siguro ni kani mo kabanglasan siya. Actually malay-balay na apod. Mga pula, sir, no? Oo. Pula na siya. So, simple ni kayo. Ang akong ginabot sa ako na siyang sagol sa pwede kita magsampol. Para makabalo sila kung saan gid ng pagkuan. Kung saan paggamit o paghimo ka ng pintura na gamit ang yuta. Gamay na ito. Sample naman. Oh. Tanim sa glue. Nakasimple. Yan. So, tapos, tangan mo tubig. Kayon din mo. Mga yun, nanakay kuan, nanakay pintal. Diba? Uy, ano kayon. Tapos, kung gusto ka nga pino, pwede mo i-powder daan. Ipauganin mo, i-powder mo siya, salaon mo siya, so nakay-fine kayo nga mga pigments. Pwede po nga anaon mo siya, o kayo ni mo siya umaayo, tapos tanim mo tubig, imong salaon, so fine na ka itong nasa imong nasala, wala man to sa mga bato-bato. Ay inimbutangan og blue. Pwede na po. So kani kay for sample man niya unsa ang soil as paint. So kana nga mga proseso, sir, imo na lang na-discoveryhan sa pila ka years nimo pag siya. Sir. Tapos na kanya. Di ba? Paint siya, di ba? Oh, Yes, paint na siya, oh. Tapos ang technique sa soil, balik-balik ka mo siya ana. Kay kanang tibugol-tibugol, pag madugmok na siya, mo na siya ang mupagwapo sa iya. Oh. Sa akong style karon nga bagong style, nagamit ako kanang molder para mag-mold na ako ang mga clay kay sample kanya akong mga works karon kana naman sa mga details. Mga naong. So nagahimo ko gagmay kay nga mga naong ang pinaka-challenge gyud kini paghimog mga naong sa akong bagong approach karon, bagong style. Ang paghimog mga naong gagmay kaayo. Hay nimo buhatan og kaning molder. Unsa man ni siya made of? Silicone. Silicone nga siya. 100% silicone ang ginahimo ni molder. So, example, clay man eh. By the way, akong clay, naalala ko ginakuha sa Kabanglasan. So, paano mo? Pagtanggal mo, kay nana. Ibulad na dayon, sir. Dili necessary ibulad. I-air dry lang nimo siya. Pag kadali ka, ay mo naging ibulad. In one of his interviews in a show entitled Local Legends by TV Network EBS-CBN, Saway said, "The availability of soil allowed the Talaandig artist to show the world the identity and culture of his tribe." Tatay Waway Saway's vision is to teach how to appreciate the nature's beauty, because according to him,
It is only when we find beauty in the nature that we start respecting and protecting it. Protecting environment is the foundation for sustaining our planet, community, and economy. So nakoy mga artworks karon nasa Davao, nakang Kublay diyan. Nakoy artworks na sa UP College of Fine Arts. Kay although wala gid ko ka School of Fine Arts pero 1 week ago gi-invite ko sa UP College of Music para magtudlo og music. Then sa UP College of Fine Arts workshop ko dito kanang soil painting. Base na sa imong talent sir o imong experience ba. Nanagid sa imuha daan. Sa imong mga painting sir ba ma-incorporate pod nimo ang kanang Talaandig culture? Actually ang kasagaran ng gina-painting is about sa culture. Ano gid siya kining labi na kung tanawon nimo ang mga painting sa uban about culture gid ang ilang gina-paint. So makita nimo ang lain-lain nga mga images sa culture. Una sa gyud mga challenges sir no sa imong pagka-artist. Actually daghan ang mga challenges sa una-una is sa una gyud kaning pagpalit sa kani di mo ka afford sa una palit og canvas. Kaya wala ba tayo pangpalit. So kadugayan abot gyud ang time nga makapalit nako tapos gina-share na po nako kung sample na ako yung mga materials. Ginahatan ako sa uban ng mga artist na mga new artist kay kabalo man gid ko unsa ka lisod ang kana bitang naa kay art sa muna-una na dinhi mo ma-apply. Lisod kay na siya. Mura kag mo struggle. So kinahanglan nako nga i-share kung unsay nasa ko. So gina-share nako sa uban ang sample materials. Then ideas. So ako gina-share akong mga ideas sa uban. Dili lang kay sa mga Talaandig lang sir. Sa tanan. Actually, di lang sa Landig. Isa sa mga Bisaya. Isa sa mga basta na ay artist niya gusto magtuon unya dili maka-afford og palit og kanang aning art material. So ako gid silang gina-encourage nga gamit na lang sila yuta. Kaya aron niya mapagawas nila kung unsa ang naa silang mga una-una na silang imagination. So, tabang raman nato na sa ila pod. No. Kaya ang art is healing man ang art. No. Tapos kung na kay art, taas ang imong self-confidence. Pagsalig din sa mo kaling taas. Bisag wala ka na mag-eskwela. Labi ka akong mga estudyante sa karon wala ka eskwela. Naka-eskwela pero wa ikaw man. So, pag na sila art karon, ang ilang pagsalig sa ilang kagalingon. Misa ka. Taas ang ilang moral. Taas ilang self-confidence nung kaya na sila art. Labi na og mahalin siya nga mahal sir. Samot na Samot. Wala ang pinaka-the best nga reward sir. No? Ang challenge lang gid is kung saan mo pag-create og tsada nga art. Tsada nga artwork. So mura usa sa akong mga challenges kanang sa una. Kung saan nga makapalit kog canvas kay wala mo kwarta. Una. Pero later nabot sa gid ang time nga nakasugakod na tapalit og material. So dako gid kay imong natabang sa mga artist sir kay gawas nga nag-share ka sa ila og knowledge sa mga materials. Diri sa Bukidnon, ni kusog ang consciousness sa art. Siguro sa akong panahon. Ni kusog na ang music, kasi una ga-workshop ng tag songwriting. Tapos ang sa visual ni kusog na sad. So taas na ang awareness sa art and music. Taas na karon. So di na mabitin ang Bukidnon. Natay mga Jason in Town, natay Alamana, natay The Farmers, kan kay mga rising na mga sikat na magana sila nga mga musician sa Bukidnon. So at least ikaw gid nag-una sa dalan sir ba? Ikaw gid naghatak. Mura ta og trailblazer. Tighimo sa dalan ba? Kaya mo lang ang pinaka-the best nga legacy. Kay mamatay ra man gud ang tao. No, bisan pag unsaon nimo, mamatay ra gyapon ka. So importante nga
mahimo kang immortal. Immortal yun ka sir, tungkol sa imong mga Dito. artworks, imong mga music nga gibilin. Kaya pagka-immortal sa tao, kana mang sagula na kadiri ning kalibutan na pero manunod. Kaya sa akong tatay, chanter man siya. Pagkatun akong UP College of Music, di pa maminaw nila sa ko ang mga recordings na 1969 nga recordings. Ipanganak ko January 1969. Ang recording kay April 1969. 3 months old pa ko. Imagine na, nadungog na ako. Nako chance na madungog na. It's because na ay kaning tungod sa technology. Na-preserve gyud lugar, chanting sa imong tatay sir. Nahimong immortal akong tatay. Tapos karon nag-learn ako og chanting. Actually, dugay naman ko nakabalo principles of chanting. Saan pag-chant. Pero binuguiram tong ako sa una. Yan ako sila nga, ay, example ay mga, tuluan ta mong chanting. Serious po guys sila. Unsa man na, sir? Hara ko do. Binupod kayo sila. Isang pwede kaya di man mo. Oh my God. Ancient melody. Pero seryoso gid ba yan ang chanting sa inyong culture, di ba? Pero sa pagkaroon, sige na, take na ako seriously ang chanting is because nakita na ako na, panahon na po na ako kay sa ako music, daga naman ko naabtan. No? Abot na ako mag-perform sa nasod. Hasta ang mga painting na ako, daga na naabtan na. Abot na siya Hawaii, abot na siya og Singapore, abot na siya og San Francisco, Germany. Basta makaano dili nga gusto mo palit nga mga foreigners. So, madala gid na sa lang nasod. So, tungod kay taas ng akong naabtan, gusto na akong balik sa roots. Sad. Kay balikan nato ang roots kay basig mawala ning roots. Pagkawala sa roots na, ang mga sanga anak, mga layak na siya. Dili na mao. Kay wala na mga pasibang roots. Balik ko karon sa roots. Grounded in his indigenous origins, yet with a contemporary artistry and outlook that has brought him to Europe, USA, and everywhere in the Philippines. Pero naman kay nakay daghan mga major or mga plano karon mga project, future projects. Ang mga future projects natin is sa itong panganloy gid sa makaputaptag ko ang nabila para sa mga bata education. Kung kaya nato mag-build og IP University. So nakaistorya na to ang possible nga mga tao nga motabang sa tuwa. So ato lang i-manifest ano na siya. Atong sultion sa universe nga muna atong gusto buhaton, universe nang bahala mo patuman og kanus kinsa ang mga tao nga iyang ipaabot na tuwa. Mabutar na sila. Ang ato lang kabalot ang mga hayop sa universe. Sa atong ginapangayo. Then natin ginabuhat karon na museum, gallery and museum, wala pa lang sa nauman. But hinaot ko nga pag makaabot na mga donations ng mga materials, mahuman lang na siya. So yun nila, kasimple akong kinabuhi. Paint, tapos yuta lang ta, kaya di man ta ka, actually, lab na po na ito ang yuta. Kay dili sa yuta, manggod, ang usa sa akong gusto ipaabot sa mga tao na daghag gamit ang yuta o daghag color ang yuta. Kay sa ato magud ang konsepto sa yuta is ato lang tukurag balay. Tamnan na nato mga pagkaon. Imin na nato. Diyan nato ibuta atong mga karsada. Pero ang pinakailalom pa niya is pwede nato gamiton niya pintura ang yuta para mapaabot nato unsa atong mga mensahe sa kalibutan. So, una sa atong gid na ipaabot ng mensahe. Nganong gagamit ang yuta is para masabtan nato unsa ang kalambigitan sa yuta sa kinabuhi nga tao. Na dapat i-protect niya ang yuta. Kung i-protect niya ang yuta, i-protect niya ang kalibutan.
So muna nga, una sa akong mga advocacies, kinahanglan kita magtanom og kahoy. Bisan pag kung sa kagwapo atong artwork, manong kita kahoy. Kung di ta manom kahoy, sayang man ang atong mga kanta, no? Kay anak ko bitaw nga every time mo kanta ko, pag human akong kanta, daghan kay mo picture bay. Ba? Picture sa imo. Pero unsa ka to ilang ginabuhat na mujud pa katong basura? Nanong ba katong bisag usa na lang kapunuan kahoy? So di ba atong kanta nga panalipdan ta ang bukid, batok sa mga barbero sa lasang, di ba? Kay barbero sa lasang mga chinso. Ano to na? Mga lutay o kahoy. Mga dili gunting ila chinso ila. Pero ang usa man gud nga challenge na unsaon nimo nga ang imong mensahe masabtan. Kaya ang metabo sa kadaghan na sa mga songwriters about environment hangtod na abot sa ako nga panahon. Ang mga sumusunod himo po sila kanta. Dapat nagtanom sila kahoy. Kaya man tayo gusto sa mga environmentalist na alimahan ang kalibutan. So, kinahanglan as songwriter or as artist, kinahanglan ko nga makita nila visually. Nagatan ko kahoy, aron awaton ko nila. Kay kung ang akong kanta ra ilang awaton, pasin og paabot sa time na mag-concert ta sa the last dead standing tree. Kahoy. Last na ng kahoy, kanta tag gwapo kay itong mga kanta ba, Regina itong mga music, gwapo kayo ba, pero para sa environment, pero saan na rin ka magbilin? Wala man tayo na magkahoy. Naging mo naman tag kanta. Gwapo kayo painting about sa environment. Di ba, gama pinumbra, no? Hila kita kagama pinumbra. Pero, ang mga batan, nisunod po, lugi mo nagtupod niya. Wala nagtanong og kahoy. Wala na nagtanong og kahoy. Matay. Matay. Anak ko, tanong tagahoy kay aron dagan mo awat. So, nakatsada karon kay pag maingon ko nga, mananong ko kahoy, dagan kay mga tayo, uban bitay. Di ka na kasi mga volunteer. Inana ang effect nato sa inana atong influence sa atong community. Nato time nga nagpost nga mangwa kog kanang basura kay namo ko nakita niya diri sa mga lugar nga dili sa basurahan pero ganung gilabayan sa basura gadungaw sa creek sa river. Sabi na ako nga pamujot ko ani daghan mga maestra ng uban apil taga Valencia ng uban. So yan ako na influence. So importante ang influence then magamit ang influence para sa maayo. Salamat sir. Any message sir sa atong mga katawhan? Ang akong mensahe sa mga katawhan tudloan nato atong mga kabataan sa pag-create og kanang beauty. Unsa ang pag-appreciate unsa ang beauty. Kay kun ang usa ka bata makabalo siya unsa ang beauty. Makabalo siya unsa ang kanindot sa moment, kanindot sa panahon, kanindot sa hangin, kanindot sa pamilya, kanindot sa dunay igsuon, kanindot sa komunidad, kanindot sa nasod. Ang mga tao dunay pagrespeto sa beauty. Kay everyone vows to beauty. Kanang gid vow man gid beauty. So kinahanglan atong mga bata atong tudluan unsa pag-appreciate. Then labi ra kung nakita ninyo yung mga anak nga gusto ka paint, i-support niyo siya. Because muna na ang time nga padulong na siya sa kining pagpalalom sa pagsabot sa iyang kalibutan ni Puyan. Family was instrumental in establishing the Talaandig School for Living Traditions in 1995, which endeavored to keep alive the artistic traditions and cultural values of the community. His dedication to his tribe, color, artistry, sense of humor, and leadership made the country and his own community take notice of the simple, once unknown musician who, like many indigenous people, barely acknowledged his indigenous roots.
Kung gusto pa mo og daghan pang mga istorya, palihog follow ang among Facebook page ug ang among IG account ug subscribe na sa among YouTube channel kay Let's Stories. Ubanit pa ko ninyo. Ta.